Pagkalipas ng ilang buwan mula nang ipagtapat ni Carlo ang kanyang nararamdaman kay Ma'am Rico, unti-unti siyang bumalik sa normal na takbo ng kanyang buhay sa tulong ng kanyang ina at ama-amahan. Unti-unti niyang nahanap ang kapayapaan sa sarili, pero sa kabila ng kanyang pagsisikap na magpatuloy, may mga gabi pa rin na tinatanong niya ang kanyang sarili. Paano kung iba ang naging sitwasyon? Paano kung hindi siya ang tatay ko? Isang araw, napansin ni Aling Linda na tila may bumabagabag kay Carlo. Bilang isang ina, alam niyang may mga bagay na hindi madaling ipahayag, lalo na sa kanilang sitwasyon. Sa isang may sensinang pag-uusap habang naghahanda ng hapunan, tinanong ni Aling Linda si Carlo tungkol sa kanyang nararamdaman. "Carlo, anak, napansin kong medyo tahimik ka nitong mga nakaraang araw. May problema ba? Alam mo naman nandito lang ako para sa'yo." Medyo nagalinlaman si Carlo, pero alam niyang hindi niya matatago ang kanyang nararamdaman mula sa kanyang ina. "Ma, nahihirapan pa rin ako minsan. Alam ko pong mali ang naramdaman ko noon kay Tatay Rico, pero parang hindi pa rin ako ganap na nakaka-move on. Natatakot po ako na baka hindi ako makahanap ng ibang taong mamahalin." Naupo si Aling Linda sa tabi ni Carlo at hinawakan ang kanyang kamay. "Anak, mahal kita, at naiintindihan ko na hindi madaling kalimutan ang mga bagay na galing sa puso. Pero ang mahalaga, natutunan mong harapin ang nararamdaman mo. Ang bawat hakbang na ginagawa mo ay bahagi ng iyong paghilom. Hindi mo kailangan madalinin ang sarili mo." "Pero, ma, wika ni Carlo, paano kung hindi ko na mahanap ang taong magmamahal sa akin ng totoo? Pakiramdam ko, natrap ako sa mga damdaming hindi ko na kayang ibigay sa iba." Ngumiti si Aling Linda at tinapak ang balikat ng anak. "Carlo, darating din ang tamang panahon at tamang tao. Hindi natin alam kung kailan, pero ang mahalaga ay bukas ang puso mo. Huwag mong isara ang sarili mo dahil sa takot. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Nandito kami ni Tatay Rico para gabayan ka." Sa mga susunod na buwan, nagsimula si Carlo na maging mas bukas sa mga posibilidad sa kanyang buhay. Bumalik siya sa kanyang mga hilig, tulad ng pagpipinta at pag-aaral ng musika. Unti-unti, nagiging mas madalas ang kanyang pakikipagkaibigan at nagsimulang makipagbanding siya sa mga kaibigan na matagal na niyan hindi nakakasama. Isang araw, habang nasa art gallery siya sa bayan, nakilala niya si Alex, isang batang pintor na may kaparehong interes. Mabilis silang nagkapalagayan ng loob dahil sa kanilang pagkahilig sa sining. Sa bawat pag-uusap nila, nadarama ni Carlo ang isang uri ng koneksyon na matagal na niyang hinahanap, isang koneksyon na batay sa pagkakaintindihan at respeto. Habang lumilipas sa mga araw, lalong lumalalim ang pagkakaibigan ni Carlo at Alex. Hindi nagtagal, napagtanto ni Carlo na may kakaibang saya siyang nararamdaman tuwing magkasama sila ni Alex. Ito ay isang uri ng damdamin na iba sa naramdaman niya noon para kay Ma'am Rico, hindi lamang paghama kundi isang uri ng pag-ibig na malaya at walang takot. Sa huli, hindi nagdalawang isip si Carlo na aminin sa sarili na muli siyang umiibig. Ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang ang kanyang nararamdaman ay tama, malaya, at walang alinlaman. Nahanap ni Carlo ang kanyang kaligayahan sa isang taong tunay na para sa kanya. At natutunan niyang buksan muli ang kanyang puso sa pag-ibig na puno ng pag-asa. At sa wakas, natutunan din ni Carlo na ang pag-ibig, gaano man kahirap o kalalim, ay laging may dalang leksyon. Ang bawat sugat ay may pagkakataon na maghilom, at sa tamang panahon, ang bawat pusong nagmahal at nasaktan ay muling makakatagpo ng bagong pag-ibig na magbibigay ng panibagong pag-asa.